Welcome to TC Young Champion Cup. We are all excited for the final match. Semi-finals na po. Hindi ko po inasahan na ako yung magiging rank 1. Ang hirap din kasi manalo kasi dapat lagi kang nagtatap. Yung last game na namin ni Danica, which is yung nag-fight na siya. Eh, Chris na lang, win or lose, okay lang. Ako po si Vince G. Santiago, 25 years old, from Zamboanga City. Yung mga hobbies ko po, minsan naglalaro po ako ng online games, mga Mobile Legends. Minsan din po nakikipaglaro ako sa mga kaibigan ko doon sa probinsya namin, basketball, baseball. Kakagraduate ko lang po. So, bale, naghanap po ako ng part-time job sa Zamboanga. Tapos yung araw po namin doon, minimum 381. So, medyo mali siya pero parang tinis ko po muna para lang kaysa tambay lang po ako sa bahay. So, yun po yung pinasukan ko for the meantime, part-time job po. Mga alas 6 na po siguro yun ng gabi, chinek ko po yung game zone tapos nakita ko po yung tournament na meron tournament pre 10 p.m. Tapos may malaking prize na makuha doon. Tapos that time po kasi, yun po yung unang pag-register ko sa tournament at hindi ko po alam na may ganong event pala na magaganap dito sa Manila. Bale, nung nalaman ko lang po, nung tumawag sa akin, which akala ko at that time na scam siya. Tapos, todo search po ako sa social media, sa Facebook, sa page nila kung legit ba talaga. Tapos doon ko po na-discover yung game zone po na TCC. That time po kasi, di po sila sure kasi baka sa isip nila scam po. Pero that time po, parang di po ako naniwala sa mga sinasabi nila, pati mga kapitbahay namin. I-take risk ko po, bale, nakrevise ko po yung duty ko na 5 days para lang maka-attend po dito sa Manila. Kumontra po, pero wala po sila magawa kasi that time po kasi parang pursigido po ako kasi na makapunta dito ng Manila. At yun din po yung first time na nakasakay po ako ng eroplano at naka-apak po dito sa Manila. Ang pabaon lang nila sa akin is mag-ingat ako, tapos update po ako lagi sa kanila, yun lang po. Ang ini-expect ko po kasi that time is, sabi kasi po dati is, kahit natalo ka, meron kasing consolation prize na makukuha. Sabi ko, iti-take risk ko to. Kahit matalo po ako, okay lang kasi may naman ako na 20,000. Tapos yun po yung that time. Pero hindi ko po talaga in-expect na makakaabot po ako ng finals. Yes po, sobrang worth it po. That time po kasi nung knockout round kasi, bitay po ako sa ranking kasi nasa dulo po ako. Sa pang-siyam po ata kasi that time po kasi para makapasok ka sa semifinals, kailangan mong makapasok sa top 9. Tapos that time po ako po yung pang-siyam na which is hindi ko po in-expect na nakapasok ako ng semifinals. Tapos nung semifinals na po, hindi ko po inasahan na ako yung magiging rank 1 that time kasi sobrang ganda ng laro ko. Pero nung finals, doon po medyo minalas ako sa cards eh. Pero okay lang, at least naging third naman po ako at medyo malaki-laki rin yung nakuha kong prize that time. Siyempre, hindi talaga maiwasan, hindi talaga mawawala yung magdasal. Hihingi ako ng guide na sana kung pala rin maganda. Kung hindi din, okay lang din kasi sa experience pa lang po that time sa TC, doon pa lang po panalo na kami lahat eh. Parang ang napil ko kasi kaming lahat kasi since 27 player kami, parang family kami sir. Kasi unite po kami that time eh. Pagkatapos ng laro, banding kami sa hotel. Sobrang laki po ng pagbabago sa takbo ng buhay ko. Yung course ko po kasi is forestry. Tapos that time, ino-offer po ako ng games na maging live streamer. Which is that time, pinag-isipan ko po ng mabuti kung i-grab ko ba yung opportunity kasi dadalawang isip ako kasi Manila. Tapos wala po akong experience na mga live na yan. Kahit sa Facebook nga po, wala po ako. Hindi ko po na-try na mag-live sa Facebook. Pero since binigyan naman nila ako ng pagkakataon na pag-isipan po kung ano po talaga yung decision, kung i-grab ko ba na maging
streamer sa games o hindi. Tapos nung January po, doon na po ako nakapag-decide na i-grab ko na po talaga yung opportunity, which is parang gusto ko po kasi that may experience ko din po yung bago sa paningin ko, kung yung sa hindi ko nakasanayan. Parang may time po na parang syempre mahirap din sa part ko kasi syempre ako lang dito, wala po akong relatives dito sa Manila, pero syempre kailangan po natin maging practical sa buhay. Kailangan natin kayanin yung mga bagay-bagay. Parang ginagawa ko na lang po siyang motivation kasi nandito po ako para maka-earn, para makatulong po sa kanila, para makaipon, para sa future ko din po. Yes po, halos lahat po. Yung pagla-livestream po, yung naka-live, tapos nakikipagkwentuhan po ako sa mga viewers, nakakapaglaro po ako ng tongits habang nakikipagkwentuhan sa kanila, banding sa kanila, ang dami po. Tapos sa family po, minsan pag may free time po ako, video call. Kasi yun lang naman po yung way para makontak ko sila, phone call. May portion din po na nalulungkot kasi syempre, namimiss nila ako. Ganun po talaga yung buhay, kailangan natin maging practical. Kasi yung nakukuha ko naman pong sahod sa GameZone is sobrang sapat po para makatulong sila at maka-save po ako para sa sarili ko. Saka sobrang gaan lang din po yung trabaho na kahit andito po ako sa Manila, siyempre namimiss ko din po sila siyempre. Hindi po talaga mawawala na yung pagising mo, hinahanap mo yung presensya nila. Hinahanap yung presensya nila, pero sinasabi ko lagi sa sarili ko na kahit ganito, mahirap yung situation na hinaharap ko. Malayo po ako sa kanila. Tinitibayan ko po yung loob ko kasi kung i-ano ko lang po yung sarili ko, yung malungkot ako, iyak, wala naman din po ako mapapala. Kumbaga, lahat ng mga napapagdaanan ko ngayon, parang ginagawa ko po siyang motivation. Ang may advice ko lang po sa kanila is dapat sa laro po talaga is pan-pan lang. Saka lagi po talaga nilang tatandaan na play responsibly po.